sama-sama tayong magiging karakli. Paliko ang motorsiklong yan na masalpok sila ng parating na SUV sa Labrador, Pangasinan. Tumilapon ng hanggang 15 metro ang motor kasama ang 67 anyos na rider at ang kanyang 6 na taong gulang na apo. Ihahatid lang sana ng lolo ang kanyang apo sa paaralan. Isinugod ang maglolo sa ospital pero nasawi kalaunan ang lolo. Nagpapagaling naman ang bata na nagtamo ng sugat at bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Maharap sa kaukulang kaso ang driver ng SUV na wala pang pahayag. Naipadala na sa Office of the President ang kopya ng anti-teen pregnancy bill na tinanggal na ang kontrobersyal na probisyon na pinupuna ng ilang grupo. Sabi ni Pangulong Marcos, babasahin muna niya ang panukala. Saksi, si Maki Pulido. 2017 pa lang, panahon ng 17th Congress, sinusubukan ng isabatas ang anti-teen pregnancy bill. Pumasa na ito sa Kamara nitong 19th Congress. Pero sa Senado, hindi pa umuusad ang interpellation sa plenaryo mula noong August 2024. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, i-veto niya ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 sakaling hindi amyendahan ang isang probisyon na kanyang ikinababahala. Sa original version nito, walang binabanggit tungkol sa masturbation o sexual feelings ng mga bata. Pero para sa mga kontra sa panukalang batas, ito ang kahulugan ng katagang guided by international standard na nakasulat sa panukalang batas. Kaya sa inihaing substitute bill ni Senadora Risa Ontiveros, tinanggal na ang katagang ito. Nilinaw din na 10 years old pataas lang ang bibigyan ng comprehensive sexuality education at 16 years old pataas ang maaaring magka-access sa contraceptives kung may parental consent. Ang totoong pambubudol ay yung ginawa ng mga nag-fake news laban sa bill. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot. Naipadala na ng Senado ang kopya ng substitute bill sa Office of the President. Ayon sa Pangulo, kailangan niya muna itong basahin. Si Ontiveros naniniwalang dapat manatili sa plenaryo ang pagtalakay sa substitute bill, kahit pa 7 senador ang nag-atras ng kanilang mga pirma sa committee report. Ang committee report ay na report out na nga po sa plenary, na sponsor na po ito at hinihintay na lamang na ma-interpellate at ma-propose ng mga amendments. 5 session na lang ang natitira bago mag-recess ang Senado. Kaya nanghihinayang ang grupong Philippine Legislators Committee on Population and Development kung hindi ito maisasabatas bago matapos ang 19th Congress. Back to scratch na naman ang panukalang batas. Kung meron naman palang mga ganong agam-agam yung mga senators, why didn't they ask it since August na nakasalang ito? Ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang namumuno sa Project Dalisay na kontra sa anti-teen pregnancy bill. Pag-aaralan muna nila ito. Natanggal man daw kasi ang katagang international standards sa substitute bill, meron pa rin ito sa ibang ipinapanukalang batas. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Magtatapos na sana sa senior high school ngayong taon, pero sa pagkalunod nagtapos ang buhay ng 2 estudyante na naliko sa talon sa Baras, Rizal. Ang isa sa kanila sinubukan pang sagipin ang kanyang kaklase. Saksi si EJ Gomez. Ganito mga tagpo sa Ungga Falls sa Baras, Rizal mag-aalas 3 ng hapon noong Lunes. Ang mga rescuer tulong-tulong sa paghahanap sa 2 lalaki. Pahirapan ang pagtuntun sa kanila dahil sa lakas ng agos ng tubig. Matapos ang ilang oras, tuluyang nakuha ang mga biktima mula sa ilalim. Dead on arrival sila sa ospital. Ayon sa pulisya, 4 na magkakaklaseng graduating students ang nagkayayaang maligo sa talon matapos makuha ang kanilang medical certificate para sa work immersion. Ang isa sa kanila, agad na lumusong pero napunta sa malalim na bahagi ng tubig. Itong isang victim naman po natin, sinabihan po siya sa kanyang mga kasama na dito lamang po sila sa may gilid dahil delikado po dun sa may bandang gitna. Sinubukan daw siyang sagipin ng kasamang kaklase, pero Siya naman po isinakuluhan na kanyang kaklase. Parehas na po sila napunta sa medyo malalim. Sa kasamaan pala, itong 4 na magkakaklase ay hindi naman po pala ganoon na marunong lumangoy. tumanggi ang pamilya na pangalanan ng biktimang naunang lumusong.
Labis ang paghihinagpis ng pamilya ng estudyanteng si John Mike Passion na nagtangkang sumagip sa kaibigan. 3 buwan na lang daw sana ay gagraduate na ang panganay sa dalawang magkapatid. Sobrang sakit mo. Yan nga, wala na siya. Pero yung kung sa kanya, hindi siya dadalawang isip na iligtas yung isa. Ayon sa ama ni John Mike, hindi talaga siya mahilig sa mga ganoong aktibidad. Hindi siya mahilig sa mga ganun na activities. Kasi mula nung maliit siya, parang takot siya sa mga ganun na lugar. Tsaka masilan. Pero sa kabila ng sakit na nararamdaman ng ama, Proud na rin, pero siyempre malungkot. Mas maganda sana kung nailigtas niya ang sarili niya at saka yung kasama niya. parehong nakaburol ang dalawang nasawing biktima sa Antipolo City. Bukas ililibing si John Mike. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Inaantabayan na ang pag-uwi ng 17 Pinoy crew na mahigit 1 taong binihag ng grupong Houthi sa Yemen. Saksi, si Jamie Santos. November 2023, kinubkob ng grupong Houthi ang barkong MV Galaxy Leader. Matapos ang mahigit 400 araw, Goodbye, Yemen. Thank you very much. And go home now. See you, Philippines. pinalaya na ang 17 Pinoy seafarer na kabilang sa 25 marinong binihag ng Houthi habang naglalayag noon sa Red Sea. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Sultan ng Oman at ang kanilang gobyerno na namagitan at nakipagnegosasyon para sa ligtas na pagpapalaya sa mga Pinoy. Binanggit naman ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Vega na hindi ito ang unang pagkakataong tinulungan ng Oman ng Pilipinas para mamagitan sa mga Houthi. Nagpaabot din ng pasasalamat sa Oman at iba't ibang ahensya ang Department of Migrant Workers, kasabay ng pagpuri nila sa ipinakitang lakas at matatag na pag-asa ng mga pamilya ng mga binihag na Pinoy seafarers na nagtiwala sa gobyerno para sa kanilang paglaya. Ang pagpapalaya sa crew ng MV Galaxy Leader malugot na tinanggap ng United Nations na nagsabing tama ang naging hakbang ng Houthi. Hinihimok din ng UN ang grupo na tuluyang itigil ang pag-atake sa mga sasakyang pandagat. Ang pagkubkob ng MV Galaxy Leader ay isa lang sa mahigit 100 pag-ataking ginawa ng Houthi sa mga barkong dumaraan sa Red Sea at mga kalapit na katubigan. Kabilang din dyan ang ilang barkong may sakay ng mga Pinoy seafarers. Marso noong nakaraang taon, kasama sa nasawi ang 2 Pinoy at may 3 pang nasaktan nang tinamaan ng missile ng Houthi ang MV True Confidence sa Gulf of Aden. Isang Pinoy naman ang nawawala pa rin habang 22 pang Pinoy ang nakaligtas ng atakihin ng grupo ang MV Tutor sa Red Sea noong nakaraang Hunyo. Ayon sa Yemen-based Humanitarian Operations Coordination Center o HOCC, nagpahayag ang grupong Houthi na lilimitahan na nila ang kanilang pag-atake sa mga commercial vessel na dumaraan sa Red Sea kasunod ng pinaiira na tigil putukan sa Gaza. Sabi ng Houthi, tanging mga barkong may kinalaman sa Israel na lang ang kanilang tatargetin. Sa kanilang liham sa mga shipping industry official, ititigil na raw nila ang pag-atake sa mga barkong pagmamay-ari o naglalayag sa ilalim ng watawat ng Amerika at Britanya. Pero muling aatake kung muling magkakaroon ng pagsalakay. Sinabi ng Houthi noon na ang kanilang mga pag-atake ay bilang pakikiisa sa mga Palestino na apektado ng gyera sa Gaza. Sa kabila na ipinakitang BICAM report ng ilang mambabatas kung saan may mga blanco sa ilang pahina. Nanindigan si Senadora Grace Poe na chairperson ng Senate Finance Committee na walang mali sa pagpapatibay ng 2025 national budget. Saksi si Joseph Moro. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang na sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang Bicameral Conference Committee report may mga blankong probisyon. But in terms of stages, from BICAM report na black and then enrolled bill with figures, sinong gumawa nun? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco dun and all the totals have already been verified and in fact,
nung na-enroll yon, wala namang blanco. So tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill namin. Si Marikina Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siyang tanungin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah? Ba't tayo na sumagot? Bakit tayo sagutin? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po sa... Na-explain na lahat. Ha? Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. But ang issue is the BICAM. May mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di nagpapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang BICAM report ang niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at nang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isinabatas na General Appropriations Act ang mga blanko sa BICAM report ay napunan ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. Pinakamalaki riyan ang budget para sa NIA kaugnay ng Agriculture and Fisheries Modernization Program. Blanco ito sa BICAM report pero nalagyan ng 56.4 billion pesos. Ang sabi ng mga komikosyong mambabatas na punan ng mga blanco sa enrolled bill pagkatapos nilang i-ratify ang BICAM report. Kaya tanong nila sino ang gumawa nito. From BICAM, ang nagda-draft? Senate or Congress for the enrolled bill? Both. Meron technical working group that actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the BICAM report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Thank you. It's complete. Kahapon, sinabi naman ni Senate President Chis Escudero na may probisyon sa Bicameral Conference Committee report na kung may kaibahan ng BICAM report at ang enrolled bill ang masusunod. Naghahanda na ang ilang grupo na questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng 2025 national budget. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Pumanaw na ang 84 na taong gulang na lola na binuhusan ng gasolina at siniliban ng kanyang manugang sa Carcar City, Cebu. Namatay na rin ang suspect dahil sa impeksyon sa lalamunan. Ito ay matapos niyang tangkaing isubo ang pinutol na handle ng isang toilet cleaner brush habang nasa detention cell. Nakaburol ang dalawa sa magkahiwalay na lugar at nakatakdang ilibing ngayong linggo. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.